Anyway po, excited ako to share the word today kasi very relevant to sa nangyayari sa panahon natin ngayon. 'Di ba? At kung mapapansin po ninyo, ang nangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo ngayon, parang napakadaling panghinaan ng loob. Tama po ba? Pagbubuksan mo ang balita, merong giyera no, sa ibang bansa. Tulad ng US-Israel versus Iran war. Tama ba? Na nakita natin no, na recently ang ginagawa nitong bansang Iran ay binobomba din yung mga ka-allies no, ng Amerika. Okay? At economic uncertainties, tama po ba? Sino po dito pumila ka rin o nagkaroon ng panic gasoline lately? Tama ba? Meron ba dito? Instead na ang dala mo ay motor, dala mo ay galon na. Tama ba? May mga galon-galon na ba kayo dito? O nag-start na kayo ng business, ng gasolinahan, kasi nagmamahalan na po. At ganun din, maging sa bilihin, no? At ang kwento ng korupsyon, 'di ba? Yung recently may lumabas na 18 the ex-Marines, okay? At ano pa ba? Yung nangyayari ngayon na impeachment, okay? At recently yung about issue kay Ann Curtis, tama ba? Sino po dito naguguluhan na kayo na ang gulo-gulo, 'di ba? Nakakainis. Ano ba 'yan? Disasters, anxiety sa future, tama po ba? Meron ba dito, nagkakaroon na rin kayo ng anxiety sa future? Di mo alam kung may future pa bang mangyayari o ano ba? At kapag puro ganito ang balita, ang nakikita natin, parang ang bilis nating sabihin na ang gulo na ng mundo at parang wala ng pag-asa. Tama ba? Pero siguro, ang tanong natin, tama ba ang nakikita natin? O baka naman hanggang surface lang ang nakikita natin? Kasi baka takot ka sa mga nangyayari, pero ang nakikita mo lang yung surface. No, pag sinabing surface, hindi mo nakikita yung kabuuan ng pangyayari. Alam niyo po, during the time of Prophet Samuel, panahong gulong-gulo siya sa mga pangyayari at sobrang frustrated, tinuruan siya ng Diyos ng isang spiritual principle na mukhang malaki ang tulong sa panahon natin ngayon. So ano kaya yun? Tingin sa akin, ano yun? Join me on my message this morning entitled, Look Deeper. Yan. So tumingin tayo ng malalim, okay? O mas malawak. So before anything else, tayo po ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you for your word. Excited kami to receive your word today. Salamat sa praise and worship. Salamat po sa fellowship. Lord, bless kami, Lord, kasi maraming mga lugar ngayon pinagbabawal na ang gantong gawain, pero kami ay malaya na makinig, matuto, Lord, ng iyong salita. Help us today, not just to Lord, learn something, but baguhin mo kami at magkaroon kami ng tamang perspective at malinaw, malawak na pangitain sa mga nangyayari sa paligid at buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, there was a time when Prophet Samuel mourned because God rejected Saul as king over Israel. For context, si Samuel po nung panahon nila ay isang prophet. Kasi Prophet Samuel, tama ba? Okay, at nung panahon niya, okay, ay walang hari ang bansang Israel. So ang nangyari, sila ay nag-crave, nag-decide na okay lang ba, Lord, Samuel, bigyan mo naman kami ng hari. Lahat ng bansa may hari, may presidente. Kami na lang ang wala. So bigyan mo kami ng hari. Hanggang sa inanoint ngayon ni Samuel si King Saul. So nagsiya sila, masaya sila kasi nagkaroon sila ng hari, maganda na, meron na silang masasabing, meron na kaming leader or what. Kaso, ang nangyari, yung haring ito ay ni-reject ng Panginoong Diyos. Mukhang nabudol siya. Diba? Kasi akala niya, itong haring ito ay gagamitin ng Diyos upang baguhin, ayusin ang bansang Israel. But he was frustrated kasi yung leader na namumuno ay isang kurap pala na minsang inakala din niyang magdadala sa Israel sa tagumpay. Okay? So ngayon, ang bansa nila ngayon ay magulo, walang future na makikitang maayos at malinaw. Okay? Kaya naman, pag-aralan natin ano ba ang nangyari at kung paano ito hinandle ng Diyos, silipin din natin ang ilang mga prinsipyo na makukuha natin dito. Unang-una, the Israel looks broken but God is still working. So kung sisilipin natin ang bansang Israel nung panahon na iyon, mukhang broken, mukhang magulo, mukhang bagsak. Ang bansang Israel. Pero sa kabila nito, kumikilos pa rin ang Diyos. Okay? 1 Samuel 16:1, let's read. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel?
fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. So nagluluksa siya, tama ba? Akala niya na ito ang magiging kasagutan sa bansang Israel. Pero yung binoto pala niya na maging hari ay mukhang corrupt, tama ba? At hindi mukhang corrupt nga. Okay? So ayun na nangyari. So umiyak siya ngayon. Lord, patawarin mo ako, mukhang mali ata yung pinili kong maging hari. So sabi na ngayon ng Panginoon Diyos sa kanya, hanggang kailan ka iiyak? Hanggang kailan ka magmumorn sa haring yan? Nireject ko na yan eh. Alam mo ba na meron na akong piniling bagong hari? At pupuntahan mo siya ngayon kasi i-anoint mo siya. So for context, ang Israel ay nasa political crisis. Ang hari nila na si Saul ay rejected ng Diyos, meaning unstable ang leadership. Actually, nung panahon na yun, si Saul po ay nagtatago lang siya kasi literal, pinapasok siya ng demonyo yung kaisipan niya. So nangyari ay tumatawag siya ng mga musicians kasi yung mga tumutugtog ang tumutugtog noon, ginagamit sila ng Lord pantanggal ng mga demonyo. Tama? Yung mga worship team natin, yan, gamit na gamit pala kayo noon. Tama? So ganyan ang ginagawa nila. So ano pa, uncertain ang future ng nation. Hindi nila alam eh. Since magulo yung leader, hindi nila alam kung may pupuntahan yung bansa. Mga desisyon niya mali at mukhang magulo talaga. At parang familiar, tama po ba minsan itong pangyayaring to? Kasi ganito rin minsan ang pakiramdam ng mga tao ngayon. Kapag tumitingin tayo sa news, di ba? Political tension, hindi mo alam sinong tama, lahat may resibo, tama ba? Tayo din, may kanya-kanya tayong resibo. Kaya pakiramdam ng mga tao ngayon, yun nga, corruption, war, economic struggle, at parang iniisip natin, nasaan ba ang Diyos sa mga pangyayaring ito? Pero pansinin natin ang ginawa ng Diyos sa passage. Bakit? Kasi nakita natin na habang si Samuel next ay nagmumorn, ang Diyos ay prepare ang susunod na hari. Habang umiiyak siya, kasi nabudol siya, habang umiiyak si Samuel sa past, may ginagawa ng future ang Diyos. Tama ba? And maybe yan ang message ng Diyos sa atin ngayon. Ito kasi ang madalas na nating hindi nakikita eh. Tingin sa akin, ano yun? That God works behind chaos. Di ba? Akala natin minsan magulo yun. Ang gulo ng pamilya ko, pero hindi mo alam, sa gulong yan, may ginagawa pala ang Lord behind the scene. Na minsan may paggulo, minsan may pagyanig, para makita natin na ito yung gustong gawin ng Lord at hindi yan. Okay? At sa panahon ng giyera, kaguluhan, uncertainty, hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa. At habang nagkakagulo ang mundo, especially kahit sa panahon natin ngayon, may mga taong tinatawag ang Diyos sa ministry at paglilingkod. Alam niyo ba yun? May mga kabataang nagbabalik loob sa Kanya. And historically po, ngayon po ang recorded ng pinakamaraming Gen Z na bumabalik sa Diyos. Kasi sawa na sila. Diba? They are looking for something that can save them. And luckily, and nakaka-amaze kasi bumabalik sila ngayon sa Diyos. At may mga churches na lumalago, lumalaki, lumalawak. Sa gitna ng gulo. At may mga pamilya nagkakaroon ng revival. So kung titignan natin ang mundo in the surface, chaos. Kung ang titignan mo yung news, chaos. Diba? Ni-rape, diba? Ano pa? Pinatay, ganto, nakaw, corruption. Pero if we look deeper, makikita natin that God is still working. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos doon. Amen? Okay? Pangalawa na makikita natin, some will focus on appearance, but God focuses on the heart. Kasi nung panahon na ito, ay pagdating niya doon, nakita niya si Eliab eh. Si Eliab. Si Eliab ay parang si ano, sino ba ang magandang katawan dito? Gerson, kako sana eh. Pero magandang lalaki lang ito. Yung katawan, hindi masyado eh. Tama ba? Gerson, yan, okay ka naman. Yan, okay naman siya. No? Sabi ng 1 Samuel 16:6-7, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, ito na yun. Okay? But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. Ikaw kasi tumitingin ka sa height eh. For context, nga pala, si King Saul po ay magandang lalaki. Maganda ang tindig, malaking katawan. So ngayon, ang hinahanap niya na susunod na hari, kamukha din ng hari.
Sabi ng Panginoon sa kanya, oh wait lang, ikaw naman tumitingin ka sa abs. Ako tumitingin ako sa tabs. Tama ba? Hindi ba pala yan? No? Huwag kang titingin dyan. Huwag kang titingin sa ganito kasi iba ang tinitingnan ng Diyos eh. Ang ganda nung sabi niya, people look on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Pagdating ni Samuel sa bahay ni Jesse, nakita niya si Eliab. Magtangkad, malakas, impressive. Sabi ni Samuel, eto na yun. Araraya, tama ba? Sheesh! Sabi niya siguro, di ba? Grabe to, talagang, di ba? Ang tawag sa ganun, king material. Uy, grabe. Pero sabi ng Diyos, people look at the outward, but the Lord looks at the heart. Ito ang problema ng mundo ngayon eh. Tinignan ng society, power. Kung sino yung may power, lahat gustong tumakbo eh. For power eh. Ano pa? Influence. Lahat na influencer. Tama ba? Lahat na sumasayaw, lahat na nagtitiktok, lahat na nagbibent, ano pa ba? Lahat na eh. Kasi gusto natin maging influencer tayo eh. Di ba? Ano ba? Image, popularity. Pero hindi itong tinitignan ng Diyos eh. Sa panahon ngayon, maraming leaders sa mundo ang nag-aaway para sa power, para sa territory at dominance. At minsan ang resulta nito ay gera na nangyayari sa panahon natin. Pero sa kaharian ng Diyos, iba ang qualification. Hindi pinakamalakas, pinakamatapang o pinakamakapangyarihan, kundi pinakamalapit sa puso ng Diyos. So kung sa tingin niyo ang sagot ngayon ay dapat palakasin, no, ang ating, 'di ba, sandatahang lakas or anything, maganda po ang mga yan, hindi ko sinasabing hindi. Kasi paano tayo makikipaggera, 'di ba? Meron ngayong meme nilang na ginawa habang nakikipaggera lang lahat yung Pilipinas, yung tawag doon? Yung semento, 'di ba? Mira. Okay? Pero ang pinakamalapit sa Diyos, ang pinakamatindi. At pangatlong makikita natin that God's plan or choice is often unexpected. Diba? So pagkatapos na ngayon, na nakita niya ngayon, eto nangyari, 1 Samuel 16, 11, 13, sabi ni Jesse, ito na ba yung anak mo? Wala na bang iba? So sabi ni Jesse, wait lang, may bunso pala ako. Papakain siya ng nag-aalaga siya ng mga sheep. Okay? Send for him, we will not sit down until he arrives. So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance. Maganda lalaki rin to. Had some features. And what? And then the Lord said, rise and anoint him. So this is the one. Ito na yun. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. So isa-isa nang ipinakita ni Jesse ang kanyang mga anak. Lahat rejected. Hanggang sa may isang anak na wala sa lineup. Meron pa ba? Nasa bukid, nagbabantay ng tupa ang pangalan David. Yan, pakita natin yan. David, yan si David. Sa mata ng tao, si David ay bata. So naghahanap kayo si Samuel, nasa isip niya, susunod na hari, parang siguro kamukha ni King Saul, pero nakita niya si David maliit, bata. Ito ba yung magiging hari? Ano pa, shepherd. Noong panahon nila, ang shepherd ay isa sa pinakamababang uri ng trabaho at pinakamabaho. Tama ba? Imagine nyo, may tatakbong mayor. Di ba yung pupunta siya doon, ang bangabangat, di ba? Paano mo kami ililid sa di ba? Tama ba? So yun ang tingin ng tao, ano pa? Insignificant hindi siya bagay maging hari. Ito magiging hari. Kababaing tayo dyan, di ba? Kaya tayo Israel. Pero sabi ng Diyos, i-anoint mo siya kasi siya ang pinili ko. Alam mo, the world chooses power, but God chooses character. Alam mo, mahalaga sa Diyos yung character Sa atin minsan, lagi natin tinitindan yung, uy, ma-appeal to Uy, ganda ng tindigan nito Hindi. Ang Diyos tumitingin sa character At habang ang mundo ay naglalagay ng pag-asa sa military power, political systems at economic strength, ang Diyos naman ay madalas gumagawa ng pagbabago sa pamamagitan ng ordinary people, humble servants at faithful believers. So kung sa tingin nyo, ang sagot ngayon ay isang magaling na leader, hindi lang po sapat yun. Kasi sa personality mo o sa iyo mismo, pwede kang gamitin ng Diyos. Okay? Na mabago ang bansa, ang bayan at ang mundo. Kaya minsan nakala natin walang nangyayari. But I have a good news. Ang totoo niyan, God is raising Davids in quiet places. Nakakatuwa, di ba? Habang ang daming nagtitraining nung panahon nila na magiging next king, actually yung anak ni Saul po ay magaling na na tao. Pwede siya maging next leader Si anong pangalan nun? Si Jonathan. Saan ba si Jonathan? Wala siya dito. Di ba? Ganon siya Magaling itong leader pero hindi nila alam sa isang tahimik na lugar kung saan
Walang nakakakita sa kanya, tinitrain na pala ng Panginoon si David to be the next king. Amen. Binibuild sila ni Lord sa church, sa loob ng pamilya, sa mga kabataan. And when the time comes, sila ang gagamitin ng Diyos upang magtanggol at iligtas ang bansa. Alam niyo po, since 2010, nagdi-disciple na po kami ng mga kabataan. Marami nagsasabi, mga kabataan, maingay, magkastos pagkabataan, magulo, diba, makulit, maraming pagkakamali. Lahat yun totoo. Wala naman ang sinasabing di yun totoo. Maingay talaga sila. Magulo sila. Wala silang pera. Pero bakit namin sila dinidisciple? Matakaw. Yes, hindi na ako magtuturo. Tama ba? Pero alam mo, bakit patuloy namin silang minamahal, dinidisciple? Kasi alam namin silang next generation. Diba? Minsan titnan mo, parang walang kwentang tao. Hindi mo alam, 10-15 years from now, hindi mo alam, baka siyang next na leader ng bansa. Tama ba? Kaya until now, sa totoo lang, grabing pagmamahal namin sa kanila. Amen? Okay lang ba kayo? Okay naman. Okay. So, saan na tayo? So, tatlong mahahalagang paalala ng Diyos, okay, na nangyari sa panahon ni Samuel at ng bansang Israel. Bagamat mukhang broken ang bansa, God is still working. So, you're telling me now, Rev, kung alam mo lang gaano ka-broken yung pamilya namin. Mukha lang, but God is still working. Rev, ang gulo ng bansa. So, in the surface, magulo talaga, pero God is still working. While we focus on the surface, God looks deeper. He focuses on the heart. At ano pang lesson? Ang plano na choice ng Diyos, madalas unexpected. So kung gagawin natin ngayon sa panahon natin, siguro magandang tanong ay, what does it mean to look deeper today? Paano ko ba titignan ng mas malalim ang mga bagay-bagay? Okay ba yun? Are you excited? Are we learning? Okay? Sa panahon ngayon, na puno ng takot, uncertainty, kailangan nating matutunan mag-look deeper. Hindi ibig sabihin na dinideny natin ang reality ng problema kasi hindi ko naman sinasabing wag pakialam yung war. May war eh. May problema eh. May corruption eh. Totoo naman may war, corruption at darkness. Pero bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na wag lang tumingin sa surface ng sitwasyon kundi makita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa gitna nito. Ang ganda ng kanta. Mamaya kakantay natin yon sa gitna ng bagyo. Diba? Ano pa yung nakikita mo? Ang problema sa atin minsan, ang nakikita mo lang yung surface, yung balita, yung surface, pero walang lalim. Okay? So, paano tayo mag-look deeper? 4 na bagay at tapos na po ako. Number 1, don't just look at the wars. Okay? So, wag mo lang tingnan yung wars. Wag mo lang panoorin yung mga nangyayari sa news, sa cellphone, sa social media. Totoo, maraming gera. Kapag nakikita natin ang balita tungkol sa bombing, refugees, pagkawala ng buhay, madaling isipin na parang nawawala na ang pag-asa ng mundo. Pero bilang mga mananampalataya, sabihin mo nga, look deeper. Alam nyo ba, sa history ng Christianity, maraming spiritual revival ang nangyari after seasons of crisis. Pagkatapos silang patayin, ganito nangyari, may revival lagi nangyayari. Historically po, kapag ang tao ay nawawalan ng kontrol sa mundo, doon sila mas naghahanap ng Diyos. Wala nang kontrol eh. Wala na siyang kontrol sa finances niya eh. Wala na siyang kontrol sa bansa niya eh. Kaya ang tao, bumabalik sila at hinahanap ang Diyos. Kapag may gera, maraming tao nagpipilitang magtanong kung merong tungkol sa eternity. Kapag may suffering, mas nagiging open ang puso ng tao sa gospel. Tama ba? Nung nagkaroon ng sakit, okay lang po ba pag pray ko kayo? Okay lang, may sakit na eh. Tama ba? So ibig sabihin ko sa iyo, ganito, wag mo lang tignan na, bakit kaya nagkasakit to? Wag mo lang tignan na nagkasakit siya. Tingnan mo, bakit kaya siya nagkasakit? Nakita mo eh. Wala, ayaw niya tanggapin si Lord eh. So inalaw ni Lord yung sakit na magkasakit siya para makabalik siya kay Lord. So, look deeper. Let's look deeper. Kapag may suffering, di ba? Sa mga lugar na may persecution, kadalasan doon, mas mabilis lumago ang church. Alam nyo, I've been to Mindanao po for 2 times na po. Akala ko pag sinabing Mindanao, nakakatakot. Tama ba? Gera, ganito, checkpoint. Totoo yun. Nung andong ako, ang daming checkpoint, ang daming ganito. Pero alam nyo, nagulat ako kasi we were there because of Puso Conference, Love and Purity Fest. Nagulat ako nung altar call, mga pulis, lumuluhod sila, umiiyak. Alam nyo ba, sa Mindanao, grabe ang presence ng Lord doon. Kasi magulo, kasi may war, kaya grabe sila lumapit sa Diyos.
Grabe, doon ko na-experience talaga na, di ba dito pag may mga pulis, wala parang manunod lang sila for security sa kanila, kahit mga pulis lumuluhod, umiiyak. Sabi ko, wow, saan ka nakakita ng ganun? At grabe silang sumamba sa Panginoon Diyos. Kaya kapag nakakita tayo ng war sa news, dapat hindi lang tayo matakot o natatakot. Instead, we pray, Lord, gamitin mo ang mga believers sa mga lugar na yun para maging ilaw at pag-asa. Lord, may mga kamag-anak ba ako ngayon na nangangailangan ng prayer ko sa ibang bansa? Tulungan mo ako, Lord, ipag-pray sila. Huwag yung, makapatakot, di ba? Tagtagilay gasolina, ganun, huwag ganun. Ano ba naman, Brad? Ang babaw mo naman, ang isip mo lang para bumaba ang gasolina, para wala ng war. Huwag naman ganun. Tama ba? Kaya nga sabi dito, ang nakikita ng mundo ay destruction, but if you look deeper, makikita mo na gumagalaw pa rin ang Diyos sa gitna ng chaos. Amen? Are you here? Number 2, paano tayo mag-look deeper? Don't just look at corruption. Huwag mo lang tignan yung war. Pangalawa, huwag mo lang tignan yung corruption. Sa Pilipinas, isa sa mga pinaka-common na reklamo ng mga tao ay corruption. Tama po ba? Pupunta ka lang sa fishbowlan, may corruption na nangyayari. Tama ba? Oh, sabi niya, 5 piso, 8 na piraso. Ilang kinuha mo? 9. Hindi, Reb, kasi matigas na yung yung isa, kaya okay lang siguro yun. Di ba? Okay, yan. Tinan mo yung katabi mo. Oh, yan kasi. Yan. Tama ba? Alam niyo, may panagtanungan ako sabi ko, yung mga nagpipishball ba, alam ba nila na tama yung kinukuha ng bumibili? Sa totoo lang, di pala talaga nila alam. Kasi pag binili rin nila yun, wala namang bilang yun Wala namang bilang yun Diba? Hindi talaga nila alam. So, paano kayo kumikita? Tiwala na lang. Diba? Minsan yung naka-smile, siya pa yung nakarami ng sobra. Tama ba? Uy, masarap, di ba? Tama ba? O, bakit tayo nandun? Pambira, pag corruption, bumabalik tayo sa fishbowl, Pero alam mo, nakakatuwang example, pero minsan corrupt tayo kahit sa mga ganong bagay lang. Okay? Meron yung isang araw po, bumili ako dyan sa tabi ng simbahan. May binili ako, ang binayad ko ay parang, binayad ko 100 pesos, 70 pesos. Sinuklihan ako 300. Sabi ko, thank you Lord. Hindi, joke lang. Alam mo, sabi ko po, $1 lang po yung pera ko, sabi niya. Tapos tumingin siya sa akin ng matagal, tapos parang nagulat siya na nagsasabi ako ng totoo. Sabi ko, alam ko na, magandang lalaki ako, tama ba? Pero yung nagsasabi na, alam mo, sarap nung ganun di ba? Yung tayo, nagsasabi tayo ng totoo So, ibig sabihin, sabi nga dito, bilang mananampalataya, we must look deeper habang may corruption sa system, may mga tao pa rin na pinipili ang integridad. Alam mo ba na bagamat rampant ngayon ang corruption, may government employee pa rin na tumatanggi sa suhol. Kapon nag-CG kami, mga daddy sa husband, may 2 akong disciple na ng testimony. Sabi nung isa, jail officer, o jail officer 1, pinakamababa yan, di ba? Sa BJMP. Alam mo, Reb, sabi niya, kwento niya sa amin, inoferan daw pala sila. Kasi meron silang, tawag sa ganon, yung ilalagay sa ibang kulungan. Tapos, sabi nung, may nag-o-offer pala sa kanila, 100,000. Ay, bigay mo na sa amin, kami nang bahala sa kanya. So, parang, to make the long story short, parang ipapatumba na. Basta ibigay mo lang sa kanya. Tuwa ako, sabi niya, kahit very risky, sabi niya, hindi po kami nag-compromise. Isa nag-compromise. Diba nakakatuwa na sa gitna ng mga corruption na nangyayari ngayon, meron pa rin isang jail officer 1 na hindi sumusunod, diba, sa nangyayaring corruption ngayon sa gobyerno. So may pag-asa pa rin. Diba? Isa pang disciple ko, yung pumipirma-pirma siya ng mga projects, yung boss niya, mukhang mukhang puro under the table, puro mali-mali na yung ginagawa. So he decided na mag-resign na lang para hindi makipag-compromise. So sabihin niyo sa akin, Rev, hindi, puro corruption na lang nangyayari. Hindi po. May mga tao pa rin ginagamit si Lord na hindi, di ba, sasabay sa nangyayaring corruption ngayon. May government employee na tumatanggi sa suhol, may business owner na pinipiling maging honest kahit mas maliit ang kita. May estudyante pa rin na hindi nag-cheat kahit lahat ng classmates ginagawa na yon. At higit sa lahat, may mga pamilya na tinuturuan ng kanilang mga anak, di ba, sa bahay, ng values na honesty, faith, righteousness, and fear of the Lord. Palakpakan po natin sila. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago ng isang bansa. Kung tatanungin mo sa akin, Rev, kailangan mabago yung nasa Malacanang. Hindi sa Malacanang nagsisimula ang revival ng bansa. Nagsisimula sa pamilya, sa church.
sa puso ng mga tao. So if you really want change, huwag ka lang maingay na magsabi sa social media. Start with your family. Start with your life. Huwag mo nang sobrahan yung fishball. Tama ba? Okay ba yan? Yung siomay, di ba? Ang bihira. Okay ba yun? So parents, mentors, kapag tinuruan mo ang isang bata o kabataan na matakot sa Diyos, posibleng siya ang magiging future leader na may integridad. Kaya ngayon po sa totoo lang, di tayo tumitigil ng discipleship training sa church. Kasi alam namin, Lord, sabi ko, kahit ma-one-on-one ko lang yung next na leader ng bansa. Hindi ko alam sino eh. Pero at least sa pagdi-disciple ko, at least matulungan ko siya maging part ng church, di ba? Na nakatulong. Take for example, Mayor Vico ng Pasig City. Alam mo, habang dekadang namamayagpag ang traditional at corrupt kind of leadership, nire-ready na pala ng Diyos ang isang Vico sa VBS sa isang local church na guided ng isang ina para maging isang pagpapala at example na mayor in the future. So sa Pasig City, parang sasabihin nila, parang wala naman ng Diyos dito. Hindi nila alam, in the making, mayroong isang Vico Soto at tinitrain ng Diyos. David behind the scene. Ngayon po, na-awardan siya, isa sa pinakamagaling na mayor sa buong mundo. So sabihin mo sa akin, Reb, hindi, corrupt na yung sistema, hindi. Kaya pa rin. Amen? So wag mong malitin ang sarili mo. Hindi, nanay lang ako, mentor lang ako. Diba? Wag mo sabihin, wala tayong magagawa kasi meron. So yung pagiging nanay mo, pagpapalaki mo ng mga anak mo, hindi mo alam malaking bagay yan sa pag-shape ng future next year o sa mga next future, diba? Na Pilipinas. So when we look deeper, makikita natin na hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos sa bansa natin. Batid, huwag niyo pang tapusin. Hindi pa tapos ang kwento. Huwag mong gawing huwag mong gawing tuldok, ang kama pa lang ng Diyos. Tinutuldo ka mo na eh. Kama pa lang yan ng Diyos. Amen? Second to the last, don't just look at the darkness. So don't just look at the war. Don't just look at corruption. Number 2, don't just look at the darkness. Huwag kang titingin sa katabi mo. Tama ba? Hindi yan darkness. Tama? Medyo nakulangan lang sa araw. Tama ba? O nasobrahan pala. So kung titignan natin ang culture ngayon, parang mas nagiging madilim ang mundo. Tama ba? Mabigat ang moral confusion ngayon. Yung tama ngayon, parang mali na. At yung mali, parang tama na. Hindi na nga natin alam kung ano yung tama kasi may tama lahat. Tama ba? Yan ang problema natin eh. Kayang i-prove na hindi, itong tama, itong mali. So, magulo na. Hindi na, nagko-confuse na ang tao, ano ba ang tama? Nakapakaraming broken families, rising ang numbers ng mga taong merong anxiety at depression. Tayo sa isang Pilipinas na namamayagpag ngayon, ng dami ng depression. Ano pa? Pagkawala ng spiritual direction. Pero tandaan natin, listen, ang isang prinsipyo na mas makikita ang ilaw kapag madilim ang paligid. Alam nyo ba yun? Hindi mo ma-appreciate ang ilaw pag maaraw eh. Pero pag pinatay mo na, pambira, diyan mo ma-appreciate. So kapag maliwanag ang paligid, hindi gaanong halata ang ilaw ng flashlight. Pero kapag madilim, kahit maliit na ilaw, napakalakas ng impact. Alam mo, nakita ko, Lord, sa gulong nangyayari ngayon, ano ang role ng church? Ang role ng church ay maging ilaw. Habang mas nagiging madilim ang mundo, mas dapat luminaw ang witness ng church. Now is the time maging mas example tayo, mas maging ilaw tayo. Amen? Kung selfish ang mundo, dapat makita sa church ang selfless love. Kung puno ng hatred ang social media, dapat makita sa Christians ang grace at humility. At kung puno ng fear ang mundo, dapat makita sa believers ang peace at hope. Na habang lahat, diba, aburido na. Grabe yung word, no? Habang lahat namumblema na. Hindi sa wala kang pakialam, pero ikaw pambira, ang sarap pa rin ng tulog mo. Kahit ang patapatang na, tama ba? Sino po dito, naiinitan na kayo? Kung hindi nyo po tatanungin, init na rin po ako ngayon. Diba? Para lang sa inyo, magmukhang maganda ang itsura ko, tama ba? Amen? Ang init na po ngayon, pero pambira, ang sarap ng tulog. Amen? May mga ganon ba yung natutulog sa pinatay yung electric fan? Hagising mo, di ba? Tapay na ang patay electric fan. Init-init di ba? Matalastas lang po. Kaya ang darkness ng mundo ay hindi dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Sa halip, ito ay opportunity para magliwanag ang church. The darker the world becomes, the brighter the church should shine. Sabi ko, Lord, alam mo, word ni Lord sa atin this year, enlarge eh. Tapos sabi ni Lord, plant kayo ng churches. Lord, kailangan pa ba? Ang gulo-gulo na ng mundo. Sabi ni Lord, kailangan nga eh.
Kasi mas kailangan ng tao ngayon ng salita ko. Mas kailangan nila ng liwanag kasi madilim na eh. Tinan mo yung katabi mo, ang dilim na, tama ba? Amen? At pangapat, dito ako magtatapos, paano tayo maglo-look deeper? Don't just react, respond in faith. Huwag ka lang mag-react. Sino po dito magaling mag-react? Amen? Paano yung react? Ganun ba? Okay? But respond in faith. Kapag nakikita natin ang mga nangyayari sa mundo, natural na reaction ay fear, anxiety, anger, at hopelessness. Pero bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na mag-respond in faith. Instead na sabihin mo, ang gulo-gulo na ng mundo, sabihin natin, Lord, paano mo kami gagamitin sa panahon namin na ito? Tulungan mo kami, Lord. So instead of fear, next, choose faith. Aba? Instead of panic, choose prayer. Instead of despair, choose hope. Habang lahat ay takot na, ikaw meron ka pang faith na, hindi, alam ko Lord, may maganda ka pa rin gagawin sa amin. Habang lahat nagpapanik na, tama po ba? Okay, 75 na yung gasolina, wala ka namang motor. Wala ka namang sakyan, di ba? Panic na sila lahat. Ikaw hindi ka nagpapanik, naka-e-bike kay, tama ba? May tarapal pa, hindi ka nauulanan. Thank you Lord. Instead of despair, you choose hope. Habang lahat ay aligagana, ikaw merong pag-asa. Amen? To summarize, gantong ibig sabihin yan. To look deeper means, hindi ka lang tumitingin sa problema, pero nakikita mo ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng problema. So ngayon, maging totoo ako sa inyo. Sino po dito may problema kayo? Lahat tayo, tama? So ngayon, ang maganda siguro, after this service, or during this service ngayon, is huwag mo lang tignan na may problema ka. Tignan mo ngayon, ano bang ginagawa ni Lord sa gitna ng problemang ito? Bakit kaya may sakit ako? Bakit kaya medyo kinukulong ako financially? Ano ba yung plano ni Lord? Bakit ganito? Bakit ganyan? At hindi ka lang tumitingin sa darkness, nakikita mo ang opportunity for light. Ang gulo nangyayari. Kaya tanong mo, Lord, bigyan mo, ano bang opportunity na pwede mo akong gamitin? Ipag-pray, makatulong, or anything. At hindi ka lang tumitingin sa chaos ng mundo, nakikita mo ang sovereign plan ng Diyos. Bagamat magulo, alam mo, may maganda at mabuting plano ang Diyos. And when believers learn to look deeper, hindi na tayo madaling matakot because we know God is still in control. I hope and I pray you learned something this morning na hindi ko sinasabing hindi na kayo matatakot, pero hindi na kayo basta-basta matatakot. Kasi malinaw sa inyo, Lord, salamat kasi in control ka pala sa nangyayari sa buhay namin. Balikan natin, recall these lessons we learned from Samuel and the Israelites. Number 1, the Israel looks broken but God is still working. Number 2, Samuel focused on appearance but God focuses on the heart. Number 3, God's choice is often unexpected. Paano tayo mag-look deeper? Don't just look at the wars. Don't just look at corruption. Don't just look at the darkness. Don't just react, but respond in faith. Let me end. Sa 1 Samuel 16, tinuruan ng Diyos si Samuel ng dalawang bagay. Ano yun? Stop mourning the past, move forward. Stop judging by appearance. Look deeper. Marami sa inyo siguro, sana bumalik yung dati. Tapos na yun, Brad. Move forward na tayo. Dito na tayo eh. At the same time, sa panahon ngayon, wag mo namang i-judge na ganito na yung buhay mo. Look deeper. Baka naman may mas magandang plano si Lord. Baka naman nasa seasons ka lang na kailangan mong pagdaanan yan. Di ba? Pag may mga pupunta tayo ng Manila, hindi lahat naman ng daan maganda. Minsan may mga rough road, minsan may mga gulo. At magugulat ka, minsan may ginagawang daan. Pero hindi mo alam in the future, if you look deeper, may mas magandang plano ang Diyos. At ito rin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. The world looks chaotic. There are wars, there are problems. But if you look deeper, makikita mo, God is still sovereign. God is still raising people. And God is still building His kingdom. Palakpak po sa Panginoon. Tatayo tayong lahat. Let's all stand up. At kahit anong mangyari sa mundo at karihan ng Diyos ay kailanman hindi matitinag. Kapag may nakita kang problema sa news, kapag may nakita kang kaguluhan sa mundo, before you lose hope at sabihin wala nang pag-asa, ask this question, Lord, anong ginagawa mo behind the scene? Pwede ba ngayon, just close your eyes. Maybe nakikita mo yung family mo, ito nangyayari.
Nangyayari sa health mo, nangyayari sa trabaho mo, sa business mo. Sige, tignan mo yan. And maganda, you ask this question, Lord, ano bang ginagawa mo behind the scene? Kasi ito nakikita ko eh. Kikita ko gulo. Kita ko sakit. Kita ko problema. Ano ba ang ginagawa mo behind the scene? And starting today, allow the Lord to help you to start looking deeper. Because I know our God is good. Our God is a good God. And He knows what He is doing, and He wants what's best for us. It may not be always look good, but if you look behind the scene and you look deeper, it was always for our own good.